Pero mukhang may sariling sesyon sina Bacolod Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco at Cebu Representative Duke Frasco. Marami tuloy ang napaisip kung ano nga kaya ang niluluto ng tatlong ito. Pero kung ano man daw ang pinaplano ni Benitez, Tiangco at Frasco, tila hindi ito banta kay Romualdez. Hindi talaga. Nanindigan ng liderato ng Kamara na buo pa rin ang suporta ng mga kongresista kay Romualdez. Reports na nakarating po sa atin, mga babayan, eto kay Albi Benitez, tinry niyang magkaroon ng kudeta over the weekend. Pero walang pumunta doon sa kanyang pa-meeting. Kaya nag-ano sila, medyo nag-relent sila ng konti. Maugong ang kwentuhan ng pagbaba ni Speaker Martin Romualdez. Eto na. And actually, this came as a surprise. Sigurado matutuwa nito si Congressman Marcoleta. Sisigaw yun, yay, yay. Wala na si Speaker Martin Romualdez, pwede na ako, yay. Nag-aayos pa ng piluka yung mga ganun. Ayon sa aking puting kalapate, si Speaker is no more. Hindi na siya Speaker. He has officially resigned as a Speaker, House Speaker ng House of Representatives. Yan. Ang tanong ngayon, mga babayan, dahil nangyari na, bakit? Bakit siya biglang nagbumaba? Out of the blue Panoorin natin itong isang balita galing kay Bilyonaryo. Ito. Muling umingay ang kudeta sa Kamara na target daw mapatalsik ang nakaupong speaker at pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. Kita sa video na ito ang tatlong kongresistang nag-uusap habang nasa sesyon ng Kamara. Silang tatlo ang ilang beses nang lumulutang na pangalan bilang mga contender sa House Speakership. Itong tatlong to, si Albi Benitez, si Toby Tiangco, takay nasa likod, si Frasco. Yan tatlong yan, pinlano nila na maging House Speaker nitong 20th Congress. Pero wala silang nakuhang boto. At nung botohan na for House Speaker, silang lahat ay nag-inhibit, hindi sila bumoto. Reports na nakarating po sa atin, mga babayan, eto kay Albi Benitez, tinry niyang magkaroon ng kudeta over the weekend. Pero walang pumunta doon sa kanyang pa-meeting. Kaya nag-ano sila, medyo nag-relent sila ng konti. Pero mukhang may sariling sesyon sina Bacolod Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco at Cebu Representative Duke Frasco. Marami tuloy ang napaisip kung ano nga kaya ang niluluto ng tatlong ito. Pero kung ano man daw ang pinaplano ni Benitez, Tiangco at Frasco, tila hindi ito banta kay Romualdez. Hindi talaga. Nanindigan ng liderato ng Kamara na buo pa rin ang suporta ng mga kongresista kay Romualdez. Sabi ng dating congressman at ngayon tagapagsalita ni Speaker na si Robert Ace Barbers, 70% ng Kamara ang nasa panig pa rin ni Romualdez. Paano ka naman at bakit ka naman magre-resign kung 90% o mahigit 90% ng kasamahan mo sa Kongreso ay sumusuporta sa iyo, di ba? Pangalawa, anong dahilan para bumaba? Alam mo, isa sa mga vulnerabilities ng isang politiko, lalo higit isa kang speaker, ito mga intriga at mga mga marites. Alam nga naman, gawin nating basihan yung marites para tayo yung bumaba sa pwesto. Pero kung suportado nga ng Kamara si Romualdez, ano kaya ang dahilan ng umano'y planong pag-leave of absence ng House Speaker? Bukod daw kasi kina Benitez, Tiangco at Frasco, maging si Deputy Speaker Faustino Bogie D ay lumulutang din na papalit sakaling mag-LOA si Romualdez. Pero sa apat na contender, wala pa raw ni isa sa kanila ang may sapat na numero o suporta mula sa mga kongresista para mamuno sa mababang kapulungan. Sa isang text message, kinukwestiyon ni Benitez ang planong leave of absence ni Romualdez. Hindi raw ito mangyayari, maliban na lang daw kung papalitan o hindi ang taong nasa posisyon. Congressman naman si Albi Benitez, no? Hindi naman siguro to first time ni Albi Benitez. Section 14 ng House Rules. Ayan, no? Anong tawag mo sa temporary incapacity?
temporary absence. In case of absence of any officers or temporary incapacity to perform the functions of their office, the following rules shall apply. The Deputy Speaker chosen by a majority of the Deputy Speakers from among themselves shall assume the duties and powers of the Speaker when the latter is absent or temporarily incapacitated. Should a day lapse without an acting speaker having been chosen by a majority of the deputy speakers, they shall proceed to choose an acting speaker by lot from among themselves. So ano ibig sabihin? Kung temporary leave of absence lang, temporarily mawawala sa kanyang opisina, yung mga deputy speakers, pipili sila among themselves kung sino ang magiging acting House Speaker. Ngayon, kung hindi sila makapili at lumipas ang isang araw, ang mangyayari, magdodraw lot sila. O kung sino man yung pinakamahabang lot or pinakamaikli, siya yung magiging speaker. So pwede siyang mangyari. Kontra po yun sa sinasabi ni Albi Benitez na it cannot happen. Sino po yung deputy speakers na meron tayo ngayon? David Suarez, Janet Garin, Balindong, Ortega, Konghun, Singson Mihan, Biron, si D, Puno, Mendoza, at saka si Emano. Yan, sila ang magpipili sa isa't isa. So it can be any of these people. Kung akong papipiliin, kung hindi inaway ni Congressman Puno ang executive, pwede sana si Congressman Puno. Kasi mukhang he has the, yung tapang ba, tsaka yung pagiging suplado. Nakikita ko sa kanya yung tigas parang meron kasi siya nung tigas na yun. But anyway, mukhang nakapili na mukhang si D Si Boji D daw ang papalit Baka yan na yung pinag-usapan ng mga deputy speakers. Again, mga kababayan, kung leave of absence. Okay? Yung sinasabi ko po sa inyo ay sa rule na kung si Speaker Martin will be in a category of temporary incapacity. But again, ang update po sa atin just now ay hindi siya LOA. As in, he resigned. He left. Period. So, in that case, mga babayan, this will no longer apply. If that's the case, then magbobotohan sila bukas. So, baka the majority, syempre, mga parti-partido pa rin naman yan. Baka yung majority has already decided, si Boji na yung ilalagay natin, ganun. So, formality na lang yung botohan bukas niyan, if ever. Yan, alam. Baka nagpapalamig lang talaga. Tapos, after 6 months, 7 months, 9 months, mag-iiyakan na naman ng mga DDEBs. Ang mga stupids with double DS. Dahil andyan na naman si Martin Romualdez. Ganun lang kasimple yun.